Ayon sa isinagawang survey ng Social Weather Station nitong Enero, naniniwala raw ang karamihan sa mga Pilipino na hindi sapat ang ginagawang hakbang ng gobyerno para makontrol ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa bansa. Kung bakit, alamin sa balita ni Sheena Torno. Malaking hamon ang kinakaharap ng mga Pilipino noong nakaraang taon, lalo na sa usapin ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang kasi sa mga produkto na sumirit ang presyo ay bigas, gulay at karne na hanggang ngayong 2025 ay patuloy na nararamdaman. Bukod pa dyan ang taas presyo rin ng kuryente at tubig. Katunayan, batay sa survey ng Social Weather Station o SWS, lumabas na 59% ng mga Pilipino ang lubhang naapektuhan ng pagtaas sa presyo ng bigas noong Oktubre hanggang Disyembre ng 2024. Habang 25% naman ng mga kababayan ang nagsabi ring napakamahal ng produktong karne tulad ng manok, baboy at baka. 11% naman ang tumukoy sa mga gulay, habang 4% naman ang nagsabing apektado sila ng taas presyo ng isda at iba pang lamang dagat. Ipinakita rin ang resulta ng survey na 58% ng mga Pilipino sa bansa ang naniniwalang hindi sapat ang mga solusyong ibinigay ng gobyerno para makontrol ang inflation. 16% lamang ng mamamayan ang nagsabing sapat umano ang ginagawang hakbang, habang 11% naman ang hati ang reaksyon. Sinang-ayunan din ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang inilabas na survey ng SWS na patunay na bigo ang gobyerno sa kanilang mga ginagawang programa. Nag-relay sila sa Executive Order No. 62, binaba yung taripa ng bigas, bumaha yung imported na bigas, 4.6 last year, so record imports, and yet hindi bumaba ang presyo ng bigas. Damang-dama yung mataas na presyo ng bigas. Ang datos na ito mula sa SWS survey ay ginawa mula Enero 17 hanggang Enero 20 ng kasalukuyang taon sa 1,800 na mga Pilipino. Samantala, bumaba naman ang kaso ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF cases batay sa nilabas na datos ng Bureau of Animal Industry. As of January 31, 2025, nasa 130 barangay na lang ang apektado ng naturang sakit. Ngunit ang pagbaba ng kaso ng ASF sa bansa ay hindi naman nakatulong para mapababa rin ang presyuhan ng karneng baboy sa mga pamilihan. Sa monitoring kasi ng Department of Agriculture, nananatili pa rin nasa 400 at 8 piso kada kilo ang liempo, habang nasa 420 piso kada kilo naman ang kasim. Ang tanong, may shortage nga ba sa supply ng karneng baboy sa bansa kung kaya't walang humpay ang pagsirit ng presyo? Yes, of course, no, may shortage pa rin. Malaki pa rin ang nawalang population ng baboy since tumama ang ASF. Kaya nga napakarami ng imported na pumasok, last year ang pumasok na imported is 800 million kilos, na pumasok. It's the highest ever recorded na pumasok. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.